Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat na sumusubaybay sa aming programa. Ako po si Miriam Kiambao Roberto. At ako naman si RD Roberto and we're here para makipagkwentuhan ulit tungkol sa mga inspiring stories of people affected with disabilities. Or PADs. Or PADs, tama. Alam mo, RD, sobrang blessed talaga ako na part tayo ng show na ito. Kasi bukod sa mga storyang buhay, nakikita talaga natin kung paano gumagalaw ang Panginoon sa buhay ng mga taong tinatalakay natin dito. Ako rin, Miriam, I'm so blessed and privileged to be part of this kasi dito kitang-kita mo na buhay ang Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa, moving in season and out of season. Ito po ang programang May Pag-asa dahil kung akala mo hindi mo na kaya, Huwag kang mag-alala kasi kayang-kaya ni Lord yan. Because God is able. Miriam, as the mother of my children, or 3 boys, I can see how committed you are. Parang life sentence. Hindi na life sentence. Life sentence. Or lifelong commitment, di ba? Grabe yung the way I see you, napupusog talaga, napupuno yung puso ko sa commitment mo sa mga anak natin. Oo naman, lifelong commitment talaga siya. Kasi hindi naman natatapos yung trabaho ng pagiging nanay. Whether maliit yung anak mo o malaki na siya, person with affected by disability ba yun o hindi, ganun pa rin. Kumbaga, kung isang mabuting nanay ka, gagawin mo ang lahat para maging maayos ang buhay ng mga anak mo, ihuhuli mo na yung sarili mo para lang maalagaan mo sila. Kagaya na lang yung buhay ng ating PAD ngayon at ang kanyang nanay. Kitang-kita natin ang devotion nila sa isa't isa. Tunghayan natin ang kwento ni Joey De Leon. Nagbuntis ako kay Joey. Medyo excited po. Excited po kasi first apo siya. Tapos, unang anak din po. Excited po yung lolo, lola, magiging lolo, lola, pati yung husband ko. Pero kasi ako since na medyo bata ako nung nag-asawa, hindi ko feel yung maging isang mother pa nung time na yun. Parang ganun lang ang feeling ko na okay, magiging nanay ako, ganun lang. Pero ginawa ko naman yung responsibility ko bilang nanay. Nung pinanganak ko siya, medyo nahirapan kasi ako sa kanya dahil breech na. Tapos, need cesarean pero hindi siya na cesarean kaya normal ko siya pinanganak. Tapos, nung makita namin siya, parang malnourished siya. Yung payat ng payat niya. Kasi hindi nga ako siya masyadong naalagaan nung nagbubuntis ako. Matigas ang ulo ko noon, pasaway. Hindi ko nga iniinom yung vitamins na binibigay sa akin ng doktor eh. Kasi parang naano ako. Na ano ba yan, inom ng inom. Kumbaga, hindi kasi ako sanay ng may iniinom mga medicines na gano'n. Sabi ko, okay naman ako eh. Sabi kong gano'n, okay naman ako. Yun nga, matigas ang ulo ko. Yun ang pinagsisimula ng pag-aaway namin mag-asawa. Ayun, napansin ko, parang kakaiba siya sa iba. Kasi hindi siya humahawak ng dede. Tapos, hindi niya kinikilos yung kamay niya. Parang may iba. Yun ang napansin namin. Tapos, ayun, pina-check up ko siya sa doktor. Doon nalaman namin na meron siyang cerebral palsy. Then, I-start noon, in-advise ako na ipa-therapy daw. Dinala ko siya sa, sa Makati, isang rehabilitation na Ayun, karga-karga ko siya doon, pupunta kami doon. Mahirap, ang hirap. Si Joey parang baby, hindi siya Hindi, siguro dahil na rin din sa akin kasi hindi kasi ako aware nung araw na dapat pala baby pa lang pina-therapy na siya para matuto siyang humawak, matuto siyang lumakad, matuto siyang umupo. Late na kasi nung pina-therapy ko siya. Siguro mga 15 years old na siya noon. Pero sabi nga ni Joey, nanay, kung pinag-aral mo ko, pina-therapy mo ako agad, di sana hindi ganito ka-severe yung case ko. Yung puro gano'n, sana. Kaya lang nga, hindi ko rin alam na gano'n eh. Isang pangyayari nga na nalaglag kami sa jeep kasi sobrang bigat niya. Kumbaga, na-slide ako. Siyempre, yun nga,
nagko-commute lang kami, kaya mahirap. Tapos kasi umuulan nung time na yun. Simula noon, nag-iba, parang nag-iba yung routine. Kasi syempre galing ka sa pagiging dalaga, wala kang responsibility, tapos biglang magkakaroon ka ng anak na kagaya niyan. Syempre napapaisip ka na, bakit ganito? Parang iba. Hindi ito yung normal na nangyayari sa isang kaasawa, nagkakaanak. Pero siya iba. Kasi yung iba nga, able naman yung pinapanganak nila. Sabi ko, bakit ako binigyan ng ganitong anak? Hindi nga siya nakakaya mag-isa, nakakapag-CR mag-isa. Ayun lang, para lang siyang baby. Yun lang talaga ang inaano ko sa kanya. Kasi kung ano yung, kumbaga ako yung nagiging kamay niya, ako yung nagiging boses niya, ako yung naging paa niya. Ayun lang, doon ko pinupunan yung mga limitation niya. Kung hindi niya kaya, bali ako yun. Hindi niya pinapahalata sa akin kung ano man yung nararamdaman niyang... Basta, ayaw niya akong bigyan ng problema talaga. Ako na mismo yung dadala sa kanya sa doktor. Yun nga yung nangyari na hindi niya na talaga kaya. Na hindi ko na alam kung ano yung masakit sa kanya. Nagsisisigaw na siya eh. Ayun, nagpabotok siya, tapos may binigay pa isang medicine. Ayun, nag-okay naman siya doon. Kaya nga sabi ko, nagalit ako sa kanya, pagka ganyan, huwag mong hayaang lumala. Sabi mo agad sa akin, kasi ganun din. Mag-ano sa'yo, kundi ako lang talaga. Sabi mo yung totoo, para ka ako hindi na... Gaya nun, yung pain na nararamdaman niya, tinitiis lang pala niya. Nung lumalaki si Joey kasi medyo nag-iba na rin kasi siyempre yung mga ibang bata dito, nakagaya ng kasing edad niya, siyempre naghahanap siya ng nakaka-bonding ba. Siyempre since hindi naman siya kagaya nila, parang wala silang time na yung discrimination ba. Siyempre mahirap yun sa magulang, yung feeling na yung rejection sa anak mo. Siyempre, bago yung anak mo, ikaw yung magsasuffer doon. Nakakapaglaro siya, nakakapagholin siya, nakakapagtansan, laste, text, gamit yung paa niya. O talaga pong kumukuha ako ng bata, binibigyan ko siya ng, minsan, hindi niya alam, binibigyan ko ng text, binibigyan ko ng laste. Ko, libre na yan, laro kayo. Ganon. Tapos mga holin, para lang ma-experience niya kung paano maging bata. Kaya, para lang maalis yung boredom ni Joey. Nag-i-stroll kami, nagmumoling kami. Ganun. Pero kasi nga, yung asawa ko, ayaw niya nang alis dahil, siguro dahil nakikita niya, nahihirapan ako. Siyempre, karga ko yung isa. Pero tinanong ko siya minsan, sabi ko, ba't hindi ka kasi sumama? Ayaw niya daw nung kinakaawaan yung anak niya, tinatanong, ba't nagkaganon? Tinry ko siyang i-enroll sa isang special school. Pero hindi ko kasi nakaya yung papunta rito. Dahil may sunod-sunod sila eh. Yearly nanganganak ako eh. Pero kasi nasa isip ko no na yung mga kapatid niya kasi since nag-aaral sila, pag may mga homework, sinasabay ko kasi siya. Kaya natututo rin siya. Parang homeschool na lang. Ganun. Bali kasi yung house namin dyan sa kabila is yung sabyanan ko. Then binigyan lang kami ng space sa likod. Then ang dadaanan namin sa ganito lang kakitid. Yung kumbaga dumadaan kami dun sa ang hirap. Medyo nauuntog-untog kami minsan. Si Joey na gagas-gas-gas yung ano. Pero wala kami magagawa since dun talaga kami nakatira. Ginawa pa yan ng asawa ko ng isang chair na wooden chair na may bearing sa ilalim, tapos tutulak mo na lang dyan sa kalsada. Yung mga wheelchair, hindi yun nahihingi pa nung time ni Joey, pati yung mga rehabilitation center, puro po private nung time na yun. Wala pang mga charity. Hindi kagaya ngayon na aware na yung tao. Kasi nung time na yun, siguro bored na rin ako kasi hindi naman ganun kami financially stable. Eh, since na ando pa naman yung biyanan ko na para alagaan si Joey. Nagdesisyon akong, yun nga, mag-work po sa abroad. Ayun, hindi alam ng asawa ko. Siyempre, yun. Hanggang sa dumating yung visa ko, na hindi alam ng asawa ko, tsaka lang ako nagpaalam. Sabi ko sa kanya, para lang pumayag,
sige, bahala ka. Gusto mo ba makulong ako pag di mo ako pinayagan? Wala siya magagawa. Iniwan ko siya sa biyanan ko, ito yung mga anak ko. Nakabalik na ako dahil saglit lang naubos yung pera agad ng ganun. Ang isa pa noon, talagang nagpumilit pa akong umalis noong time na yon. Bumalik na, gusto ko nang bumalik. Talagang, ayun na naman ako, pasaway na naman. Nagpa-practice ako, hindi alam ng asawa ko. Pag alis niya, alis din ako, practice ako, training, ganyan. Siguro pag hindi talaga maganda yung purpose mo, hindi rin talaga mangyayari. Ayun nga po, maraming discrimination. Yung nagsisimula kami, marami kaming na-encounter na discrimination, tapos ayun na, rejection. Pero unti-unti, syempre, kailangan may patunayan ka muna kasi para nakikita nila na medyo nagle-level up na si Joey. Nagsimula yun nung maging member siya ng Cerebral Palsy of the Philippines. Naging active kami. Kung saan may event, andun kami. Kung saan yung mga activities, andun din kami. Ang Marikina kasi nung araw, walang PWD group yan eh. Si Joey ang, kumbaga, founder ng mga dito, groups. Kinausap niya yung kapitan dito na mag-form siya ng PWD group dito sa De La Peña muna. Then gumaya na lang yung ibang mga barangay. In-advise niya yung ibang mga barangay na maghanap ng mga PWDs hanggang mag-form din sila ng PWDs na group. Sa awa ng Diyos, lahat yata rito meron. Ayun, simula po nun, pagka may activity sa Cerebral Palsy, ayun nga, in-invite kami, so naging busy kami sa organization, naging active. Kaya, ayun. Hindi po namin alam noon na ang Cerebral Palsy po ay may sport na tinatawag na Bosya. Nagkaroon po ng tryout noon sa SM Marikina. Sabi ni Ma'am Chato is, Joey, mag-tryout ka. Kasi since wala tayong player dito sa Marikina, try mo yung mag-tryout. Ngayon, si Coach OG po, siya po yung coach namin sa Bosya noong time na yon. Then, nag-tryout si Joey, nilaro-laro lang niya. Kasi natutuwa siya doon sa bola. Sabi niya, ilalapit lang daw sa puti, parang hirap na hirap pa daw yung iba. Tinry niya mag-tryout, nilaro-laro niya. Then, hindi niya alam napansin. Nakatingin pala sa kanya yung coach. Hindi niya alam na pinag-uusapan na pala siya ng coach at saka si Manchato. Na ayun nga daw, kada may tournament, papuntahin daw si Joey. Ngayon, nag-tryout siya, nagkaroon ng tournament, ayun, hanggang sa nakapili, nag-gold na naman siya, may trophy pa nga. Ayun din, okay, tuntua kami, ganun din, may cash prize eh. Sinabihan kami nung head ng Philippine Sports, Phil Spada siya. Sabi niya, mag-report ka sa national athlete ka na. Tapos sinabi niya sa akin, nagmamadali siya, sabi niya, Nay, Ma, national athlete na daw ako. O di mabuti, sabi ko gano'n. Tapos yun, kinuwento na sa akin, Nay, punta daw kami ng Malaysia 2017. Una muna noon, Singapore. Sabi na, Nay, hinahanapan ako ng passport. Sabi ko, bakit? May competition daw sa Singapore. Kinukuha ni coach yung passport ko. Wala ka namang passport eh. Paano tayo aalis? Sabi niya gano'n. Ayun, hindi kami nakasama nung time na yun. Kaya nga sabi ng coach niya is magpaano daw ng passport. 2017 naman, Malaysia daw kami. Sabi gano'n sa akin is, Nay, magkukumpit ako sa Malaysia. Sabi niya gano'n. Hanggang sa pinagre-report na kami, ayun, na ako, sabi ko, totoo pala yun? Sabi ko, totoo pala na pinagre-report kami, pinagpa-passport na kami, tinatanong na yung mga size ng, dahil yung uniforms namin, ayun nga, naging team captain pa siya, bandang huli. Talagang naging active na kami sa Bosya. Ayun nga, nagkaroon din kami ng ni Ma'am, Bible group na mga Bible doon nag-a-attend. Kaya napakabilis ng pangyayari. Hindi ko, ayun yung mga blessing, sobrang dami po ng blessing kasi nga hindi namin napapansin pati na harap pala kami na-inspire na kagaya
ni Joey. Hindi ko alam yun kasi nga, ang nakafocus ako kay Joey kung paano ko siya, sa anak ko lang ako nakafocus. Pero siya kasi, hindi ko alam na nag-i-inspire pala siya na kagaya niya. Na marami palang nag-iidolo kay Joey. Kagaya nitong pandemic na lang siguro. Nag-training kami 3 times a week. And paalis na kami nung papuntang Vietnam. During that time po, kailangan namin magbabol. Medyo nagdadalawang isip ako noon since yung husband ko may problema kasi ayaw niya ng mga ganun-ganun. Pero nung that time, may other woman siya. Nagkakalabuan na kami noon, kaya kami ni Joey na nag-concentrate ako para lang maalis yung stress ko. Concentrate ako sa boss siya, sa sports namin. March 11, nagpaalam ako sa asawa ko na, yun nga, mag-bubble train kami. Nagkakalabuan na talaga kami noon. Kumbaga, ala na. Pangit na yung relationship namin, wala na talaga. Sabi ko na mag-bubble training kami ng March 11, pupunta na kami dun sa place kung saan kami magbababol. 3 months yon. Then, nasa isip ko na hindi na ako babalik dito. Noong time na yun, 2019. Paalis na kami ng March 11 noon. Saturday. Then, biglang in-announce ng Friday, March 10, na starting March 15, lockdown tayo. At yun nga, nabalitaan namin na yung ASEAN is canceled. Then yung asawa ko din, gano'n, nawala ng work. Kaya andito kami lahat. Sabi ko, Lord, ba't gano'n? Sabi ko gano'n, saka tinanong ko yung sarili ko. Ito ba yung gusto niyo? Sabi niya. Pero hindi ko alam, yung pala pinagpipray ni Joey, na hindi kami magkahiwalay, na mag-asawa. Pero yung kasi hindi daw niya kaya. Yun namin niya sa akin na hindi niya kaya na magkahiwalay kami. Na para daw na, baka hindi rin daw siya maglalaro ng bosya pag ganun. Ganun din. Tapos nangyari uli yun nung eto na nga, 2022 na sabi, aalis nga raw uli kami, may tournament na naman. Sabi ko, nagpray ako na, Lord, kung i-allow mo, kung makakapaglaro kami. Kaya lang, ang nasa isip ko nun is ayaw talaga ng asawa ko na umaalis kami. Pero nangyari lahat yun, smooth. Walang naging hassle, walang naging problema. Nag-pray ako. Pinayagan ako ng asawa ko mag-training. Tapos yung mga lahat na wino-worry ko na vaccine, swab test, wala lahat. Nakaalis kami ng smooth talagang. Nakabalik kami rito ng walang hassle talaga. Sa totoo lang po siya yung kasi si Joey may allowance siya sa Philippine Sports Commission. Siya yung tumutulong talaga sa amin ngayon. Pati yung father niya kasi dati walang work. Ngayon bumalik na rin yung work. Kumbaga, siya yung talagang, kagagaling lang namin ng Indonesia. Siyempre may mga allowance. Ayun po, nakatulong ng malaki sa amin. Sabi ko nga, ang anak ko ganito. Ano pa po kung naging able siya? Makikita mo sa kanya, dahil mabait si Joey kasi napaka-generous. Tsaka mahilig siya mag-ipon. Konting pera niya, hindi kasi siya yung kagaya nung bili ng bili. Tsaka makikita mo sa kanya, marami nagbibigay sa kanya kasi ng, alam mo, yung inaabutan siya na pero hindi niya yung ginagalaw, iniipon niya yun. Pero kapag kami nang hiram sa kanya ng pera, napautang niya talaga. Kaya minsan, hindi naman sa nagdadamot. Pero sabi ko, anak, bakit naman, mas kailangan mo nung pera kasi, siyempre may mga medication siya. Mahilig siyang matin sa mga Bible study nung Bible study sa church. Linggo-linggo nasa church yan. Pag mahal na araw, gumigising ng 3:00, mag-isimba raw siya. Sabi ko, Diyos ko, ano ba naman anak? Sabi ko gano'n. Kinusundo talaga siya rito ng mga, parang yung mga friends niya rito. Kilala niya si Ma'am Peggy, yung God is able. Napaka-active niya noon. Pero ako, aminin ko, Joey, ano ka ba? Magtitinda ako Di ba nagtitinda ako, ma'am, noon ng mga RTW? Naiintindihan ko rin yung ibang mga ini-invite ko pagka nag-Bible kami, di ba? Nasa isip ko, in God's time, marirealize nyo rin na mas kailangan yung unahin si Lord bago ang lahat. Kaya mas maganda yung pagdaanan ko lahat
Ayun. Si Joey lahat nagturo sa akin yan. Sa halip na ako yung magturo, siya yung nagturo. Pinaramdam niya sa akin na buhay talaga siya. Talagang kasama ko siya. Kasi gumaang lahat nung nakilala ko siya. Hindi kagaya noon na parang ang dami kong problema na hindi ko maintindihan na hindi pala dapat. Kaya pala nung araw hindi ko sila maintindihan dahil yun lang pala ang problema na kasi wala ka kay Lord kaya hindi ko siya naiintindihan. Ang alam ko po pagka nag-pray ako, napakabait ni Lord sa akin. Lahat po ng prayers ko talagang answered prayers po lahat. Talagang na-amaze ako sa Kanya. Na sabi ko, hindi na to pagkakataon. Or hindi na to, totoo na talagang sinasagot niya yung mga prayers. Well, babe, grabe talaga ang Diyos. He's such a promise keeper. And you know what? He promises that He will be with us and He will never leave us nor forsake us. In fact, He says in the Bible not to be afraid 365 times. One for each day. Kasi ang promise nga niya that He will never leave us or forsake us. Sasamahan niya talaga tayo. And doon natin nakikita sa buhay nga ni Joey na ganun ang ginawa ng Diyos. He protected and supplied for all of his needs through the people that He sent Joey's way. Ang galing. Which reminds me of another promise of God in Philippians 4:19. At ang sabi dito, "And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Guys, flex ko lang yung libro ng asawa ko, yung Miss Universe ng buhay ko. If you're looking for inspiration, a second chance in love and in life, this is the book that you need to read. Grabe, so inspiring about how Miriam fell, stood up again, fell down again in life and in love, pero tinan mo kung saan siya ngayon. And you wanna know how the two of us got together? Nandito po sa last 3 chapters of the book, our love story nandito yan. So grab a copy, available in Lazada, Shopee, and also on Amazon as a Kindle ebook. At kung naghahanap ka naman ng encouragement for someone who is sick, or if you are caring for someone who is sick, grab a copy of The Heart of Healing by none other than the R.D. Roberto himself, di ba? Hindi talaga. Oo. Ang librong ito ay nakatanggap ng Most Inspirational Book Award sa Manila International Book Fair and has also been translated to the Russian language. So grab a copy, marami na pong na-inspire at na-encourage dahil sa librong ito. So, The Heart of Healing by R.D. Roberto, available in Amazon and Lazada stores. Sana po may napulot na naman po kayong isang magandang aral dito sa ating kwento na tunay na nagbibigay ng pag-asa. Kaya kung feeling mo, hindi mo na kaya, Huwag ka na mag-alala. Kasi kayang-kaya ni Lord yan. Because God is able.